Hataramdan, Duralex, Simplex. Attorney, magandang hapon. Kumusta po kayo? Yes, Bombo Beans, good afternoon sa mga nandyan ngayon sa kanilang mga bahay nakikinig sa ating radyo. Good afternoon. Doon sa mga nanonood ng live streaming, good afternoon po sa inyong lahat. Ito, Attorney Nilcia, ano ang dapat? Tatanong lang po ako kung ano po ang pwedeng ikaso sa pagpalaya sa aming mag-ina ng biyanan ko. Inabando na kami ng tatay ng anak ko at hanggang ngayon wala pang suporta sa amin mag-ina. Attorney Neil. Bombo Beans, no? Oo. Inabando na. Inabando na. Ibig sabihin ng ibinando na, iniwan na sila. Oh, babay na. Lumalabas ito, Bombo Beans, na pinalaya sila doon sa bahay ng kanyang mother-in-law, which is magulang ng kanyang asawa. Yes. So ngayon, wala silang support from the husband. Yun yung problema. Ibig sabihin nito, Bombo Beans, no? Kung titingnan natin yung katanungan, hindi siya tanggap na daughter-in-law. Ayaw. Maraming dahilan, doon nag-aaway sila sa apo. Mas mayaman yung O hindi siya ang gusto na mapangasawa ng kanyang mother-in-law kasi Yes. meron ibang gusto. Kaya lang siyang natipuhan. Baka may nakatadhana na attorney. Alam mo naman. Yung mga tatawag na yung Yung sa wari-wari, yung tugpo. tugpo. So, ngayon, ano bang pwede niyang gawin, Bombo Beans? Una, pwede niyang ipatawag sa barangay. Yung mismo yung ama ng bata. Usap kayo. Usap kayo tungkol sa support kasi kailangan ng mag-ina ng matitirahan. Kailangan ng mag-ina ng pambili ng pagkain at gatas, lalo na sa bata. Yung damit. So, ang dapat po ninyong gawin, patawag nyo sa barangay, manghihingi kayo ng support, lalo na para sa matitirahan ninyo, pagkain, gatas, at mga yung vitamins ng bata. Yan po ang una nyong gawin. Then, pag hindi po kayo napagbigyan, ang pagkalaw nyo pong gagawin ay pwede na pa kayong maghanap po ng lawyer, it's the Public Attorney's Office, o doon po sa IBP, Legal Aid, kung saan kayong probinsya, o kung saan school, meron silang free legal aid upang kayo po ay matulungan upang magsampa ng kaso laban dito po sa iyo pong husband na nag-ambando na sa inyo. Opo. Yan po ang pwede nyong gawin pong option. Ang saklap ng Women's Month niya, attorney. Oo nga, no, Bombo Beans. March ngayon. First Sunday. Ay, nako, Bombo Beans. Ay, nako, Bombo Beans. Hanap ka ng matinong lalaki. Marami pa ba yan, Bombo Beans? Marami pa tayo. Ganon. Yun, nung... Baka nasa Bumburadyo lang yan. well, baka kapitbahay mo lang. Ay, nako, Bombo Beans. Sige, ano bang ating katurungan? Mga tanong pinala sa atin, Attorney Nilcia, anong dapat? Tatanong ko sana sa case na unjust vexation. May CCTV with audio pero wala akong makuhang witness kasi takot sila. Pwede bang mapatawag ng court ang mga individual na identify na nasa CCTV footage to be a witness? Favor for me as a complainant, or pwede bang ma-submit as evidence ang CCTV alone without any witnesses? Attorney Neil. Okay, Bombo Beans, no? Mayroon silang CCTV sa lugar. Tama, no? CCTV na bidyuhan. Yes. Then, ngayon, itong kanyang mga batalyon of Marites. Kasi nasa barangay, daming Marites, no? May tipon-tipon. Pag sinasabi niya, mag-inuman tayo, ang daming may bago akong balita. Takbuhan. Ngayon ito, kaso na to, Bombo Beans. Kailangan niya ng testigo. Nasaan na kayo? Wala na si Marites. Ayun yung sinasabi ito, iniwan sa ere. Iniwan sa ere. Wala ba asahan? Wala. Pagdating sa tatawag na inuman, mabilis pa, Bombo Beans. Amoy pa lang ng yung mga pulutan. Ay, oo. Nandoon na sa pagkainan. Nakaupo na. Pero ngayon, kailangan niya ng testigo. Wala siyang masahan. Nasaan na kayo sa hirap at ginhawa? Anong gagawin niya, Bombo Beans? Sige, ganito, no? Okay. Pwede niyang gawin kasi usap niya court agad. Court. Hindi naman. Huwag kagad tayo punta sa court kasi unjust vexation lang to. Yes. Una mong gawin, ipatawag mo sa barangay. Okay. Usap kayo. Ipatawag. Kasi kailangan niya ng barangay level. Patawag mo sa barangay,
Then, after, hindi kayo naayos sa barangay captain, punta kayo ng lupon ng taga-pamayapa o lupong barangay. Oo. Doon naman yan, pag-uusapan nyo, 3 hearing yan, sa barangay, 3 sa lupon, 4 na hearing po yan. Doon mo malalaman kung itutuloy mo ang kaso, o anyway, meron naman kayong mga minutes of discussion doon. Or, nasisettle kayo doon. So, idaan mo muna sa barangay. Oo. Ngayon, yung inaasahan mong mga, tatawag mong mga kabakas Kaibigan. mo, yung palagi mong partner sa In inuman, crime. Wala. o partner in crime. Nako, Bababins, wala na. Wala na. Ala na. Bye-bye. 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 Iniwan na. So, yun po ang pwede mong optional kasi wala na yung mga maasahan mo. O, doon ka na sa barangay lang muna daan, ha? Yan muna suggest namin ni Bababins. Sunod na tanong ito. Attorney Nilcia, anong dapat? Patulong lang po. Pwede po bang pasukin ang bahay namin at alisin ang mga gamit namin ng mga naka-acquired sa house namin sa pag-ibig dahil may move-in letter na sila? Nag-request po kasi kami ng 1 month sa paghahakot at pag-impake tuwing weekend dahil iyon ang rest day. Thank you, Attorney Neil. Okay, Bababins, no? Yung bahay nila, pinasok ng nakabili. Tama? May nag-assume Yes. sa mortgage. So, ibig sabihin nito, ito pong nagdala ng katanungan, ay meron siyang bahay through GSIS. Yes. Then, itong hindi niya mabayaran. Dahil hindi niya mabayaran, ngayon, ang ginawa ngayon ng GSIS ay inauction yung bahay niya, so may bago nang nakabili. At yung nakabili ngayon ay pumasok doon sa bahay niya, inakot yung gamit niya palabas. Ang tanong ngayon nitong sa atin ay tama ba ang ginawa ng ito nakabili? Mali po, mali. Bakit? Kasi pag ang isa pong GSIS po, o mga housing ay meron pong hindi nakabayad. Pag-ibig. Meron pong procedure po yan, meron pong rules yan na sinusunod. Then, sakali man, yung issue ng Maseda loan, na-settle doon, yung mga obligation ng contract rules, laws, ay na-settle na doon. Ang sheriff po, may sisiba tawag sheriff yan. Siya po ay gagawa ng letter informing po doon sa occupant na binibigyan, ito pong bahay mo ay iba ng may-ari. So may sheriff po yan. Then itong sheriff po ay i-enforce niya yung eviction. Sheriff po ha, sheriff. So ngayon, pag hindi po lumalis, binibigyan ng certain days o pag umalis sa bahay o pag maghanap ng matitirahan. Pag hindi po umalis doon sa bahay, siya ngayon ay pepersahin na ngayon ng sheriff, kunin ang mga gamit, bitbitin palabas ng bahay. Yan po ang rules. Hindi yung may-ari na yung bagong o bagong owner ang mag-i-enforce, kundi yung sheriff. Po ha, wag natin kalimutan, sheriff. Hindi yung may-ari ng bagong bahay. Siya po ang sheriff ang maglalabas ng mga gamit. Hindi natin sakli nga si sheriff magbibitbit. Ang ibig sabihin lang niya, pupunta si sheriff doon sa lugar, sasabihin niya, dahil hindi ka umalis doon sa araw na pag-usapan, doon sa araw binigay sa iyo, ngayon ay prusahan ko nang kukunin lahat ng gamit mo, gamit ang mga, siyempre, of course, may mga assistant siya, kasama doon, sila magbibitbit ang gamit. Ang ibig sabihin ko lang, si sheriff ay dapat nandoon. Parang witness, attorney? Siya nag-enforce, siya nagsusupervise, kasi okay. siya ang pinaka-head. Ay, kayo lahat, bitbitin nyo lahat yan. TV, gas range, ref, tables, and chairs, ilabas nyo yan lahat doon. Yan po ang ginagawa po ng sheriff. Nandun siya upang mag-supervise at manguna sa eviction. Yan po ang rules po natin. Okay, ito, sunod na tanong pinala sa atin. Attorney Nilcia, anong dapat? May kalibin po ako. More than 10 years na kami nagsasama at may anak din po kami. Nahuli ko po na nag-cheat siya sa akin mga 2 months katapos ko manganak. I feel depressed. Hindi ako makatulog. What's the best thing to do? Bukod po sa child support na gusto kong hingin. And pwede kong pakaya silang kasuhan ng kasama niya na nanloko. I have proof and exchange of messages nila. Attorney Neil. Yes, Bumbo Wins, no? Okay, itong katanungan na ito, no? Parang nagpo-porto sa Violence Against Women and Their Children, BAUC. 9262, Republic Act 9262. 10 years na sila magkasama. So itong tanong, no? Mayroon siyang for 10 years na kalibin itong si babae. Tagal na. Then nahuli niya daw itong si kanyang live-in husband may iba.
Oo. Katatapos lang niyang mga anak. Oo. That time daw, ngayon mismo, 2 months na sila nakakapanganak niya. So ano ngayon, March. So ibig sabihin, nung January ng anak. Nanganak. Oo. So ang tanong niya is, ano bang pwede niyang gawin? Since this fall under Republic Act 9262, which is violence against women and their children, ay pwede po siya magsampa ng kaso pong bawsi laban doon sa kanyang kinakasama, with also asking support. Oo, siyempre meron silang anak. Yan po ang pwede niyang gawin. Yung support, Yung support of course, may si lalaki dahil lalo pag may trabaho siya, kailangan niya bigyan ng support itong si babae. Yun po ang pwede nilang gawin. ayun. Inanyayaan ko po kayo mag-like, subscribe, at follow po sa Facebook page ko, Attorney Nilcia, ano ang dapat.